Ito mga idol, pakinggan nyo to. Tingnan natin kung maniniwala kayo dito sa maririnig nyo. Pakinggan nyo mga idol. Lumabas sa pinakabagong Pulse Asia Survey na 61% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa investigasyon ng House Squad Committee sa extrajudicial killings at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Batay sa survey, 37% ng mga Pilipino ang nais malaman kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga illegal na aktibidad, habang 27% ang nais na makabuo ng mga bagong batas upang solusyonan ang mga issue at 11% naman ang nagnanais na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Samantala, may 11% din sa mga respondent ang hindi sang-ayon sa investigasyon at 24% naman ang hindi nagbigay ng opinyon. Ang survey ay isinagawa ng November 26 hanggang December 3, 2024 sa 2,400 respondents mula sa buong bansa. Palakpakan! 2,400 na lang pala ang tao sa buong bansa. Yan ang himala mga idol na hindi ka paniwala. 2,400 na lang pala ang tao sa buong bansa. Kayo mga idol, naniniwala po ba kayo mga idol sa survey na yan na sinasabi nila? Maniwala po ba kayo mga idol? Kung naniwala kayo mga idol o hindi, i-comment nyo po sa baba mga idol para malaman po natin kung ilan po yung naniniwala at ilan po yung hindi po naniniwala. Ako, nambiro na po, hindi ako naniniwala. Isa lang kasi ang gusto nilang palabasin dyan mga idol, na si Pangulong Rodrigo Duterte ay gumawa ng malaking kasalanan. Isa lang palabasin nila dyan mga idol, na maiipit si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapaniwala talaga nila ang taong bayan na maraming gusto na maimbestigahan si Pangulong Rodrigo Duterte at makulong. Yan ang gusto nilang palabasin. Natatawa ako. 2,400 na lang ang tao sa buong bansa. Yan ang himala mga idol na hindi paniwala. Grabe mga idol. Habang nagbabalita sila din mga idol, pagkatapos tingnan nila ang comment diyan sa binabalita nila mga idol. Halos lahat ng tao hindi naniniwala diyan sa binabalita nila sa survey na yan. Ilan lang po yung pumapabor pagdating sa comment section diyan sa balita na yan. Tapos sabi nila 61% ang pabor sa investigasyon ng AJK. Kayo mga idol, naniwala po ba kayo na ganun kalaki ang pumapabor? Parang ganun lang din sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Napakarami daw o dumami pa daw yung mga pabor na ma-impeach si BP Sara Duterte. Kita mo na mga idol. Grabe mga idol, yan yung mga himala mga idol na hindi kapaniwala. Magic ba magic? Magic himala mga idol. Ako hindi ako naniwala sa ganyan. 2,400 katao. Tinanong mo, ipaano na lang yung tinanong mo, talagang ayaw sa mga Duterte. Ilalo-lalo na kung bangag yung tinatanong mo, sigurado magagalit kay Duterte yan. O di ba? Talagang papabor ka agad yan. Biruin mo sa 100 million katao sa Pilipinas, 2,400 yung tinanong mo. Grabe, daming papabor. Pero pagdating sa comment section, uy, ang daming ayaw, daming hindi pumapabor at maraming ang nagagalit. Grabe. Grabe na yung pandidiin nila mga idol. Grabe. Napakaraming bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo na sa mga ibang bansa. Si Putin nga sobrang bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte noon at saka si Trump Tapos, ngayon, sasabihin nila, talagang masama si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ako naniwala dyan mga idol. Kaya i-comment yung mga idol para malaman po talaga natin kung mas maraming papabor doon sa investigasyon nila. Ilagay nyo po sa comment section mga idol. Tingnan po natin kung ano ang resulta.
Ang gagawin na natin mga idol, dahil talagang ang mga anti-Duterte is talagang gumagawa sila ng paraan kung paano bumagsak ang pamilya Duterte at matanggal sa politika. Ang itatapat natin sa kanila mga idol, ipagdasal po natin mga idol na hindi po sila magtatagumpay. Tingnan nyo ngayon si Binay mga idol, napawalang sala sa mga kaso na isinampa sa kanya. Dahil yung mga ebidensya na nilapag laban sa kanya ay kulang-kulang, hindi po sapat. Alam nyo ba mga idol kung sino yung nagpupursige yan noon, nung eleksyon na yan na para makasuhan si Binay? Ito yung tao ngayon na nangiipit kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte, yung dating senador. Dating senador Antonio Trillanes. Siya yan. Talagang ginigit-git si Binay, tapos sinunod naman niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, lumabas yung ebidensya na ngayon, siya pa nga yung nagiging witness diyan mga idol sa balita, narinig ko sa balita, siya pa ang nagiging witness mga idol sa corruption daw ni Binay. Ngayon napawalang sala, parang sinasabi na yung mga sinampang kaso laban kay Vice President Binay is gawa lamang. Gawa lang, kasi kung hindi ang gawa o haka-haka lang, ay dapat tapakulong nila si Binay. Hindi, ibig sabihin yung sinampa nilang kaso ay mahina mga idol. Kulang sila sa ebidensya. Kulang. Kaya yan din ang ginagawa nila ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Gumagawa sila ng mga ganyan. Ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte ganyan din. Tungkol din sa pera. Tingnan na natin mga idol kung magtagumpay sila sa pagpabagsak ng mga Duterte. Kaya pagdasal na natin mga idol na hindi po magtatagumpay yung mga taong may pansariling interes laban lang sa mga Duterte, at mga Duterte gusto nilang pabagsakin. Kaya ipagdasal na lang po natin mga idol na hindi po talaga sila magtatagumpay. Pero sigurado naman po tayo na hindi magtatagumpay po talaga ang kasinungalingan sa katotohanan, ang kasamaan at saka kabutihan. Lagi po ang kabutihan at katotohanan ang mananaig mga idol. Balang araw mga idol, pag ikot ng mundo, nasa taas naman yung iniipit nilang tao. So ilang mga idol, kaya kung bago ka lang sa channel ko, huwag sana kalimutan mag-subscribe mga idol at paki-like ng video mga idol. At huwag sana kalimutan mga idol, pag-click ng notification bell mga idol para updated kayo sa susunod kong video. Solid po tayo dito mga idol. Solid po tayo. Ingat po kayo mga idol at God bless po sa inyo.